Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula na naman kay Sa Iyong Araw. So meron itong pamagat na Genius Deduction ni Lacson na mangha at nabahala sa pagkakabasa sa utak ni PBBM. Yan. So yun, bago natin simulan Sa Iyong Araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoises. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Genius Deduction ni Lacson na mangha at nabahala sa pagkakabasa sa utak ni PBBM. So again, Sa Iyong Araw, Philippinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Genius Deduction ni Lacson na mangha at nabahala sa nabasa, sa mga galaw at sa utak ni Pangulong Bongbong Marcos. May banta ba sa kanyang buhay? Former President Rodrigo Duterte jokes about killing senators to make more vacancies for the senatorial candidates he is endorsing. During the PDP Laban Senatorial Proclamation Rally on Thursday, February 13, Duterte says in jest that killing senators will make room for his bets. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Diba? Narinig niyo yung tawa ng mga supporter nila. Ganyan yung diehard eh. Grabe. Tinotolerate na nila yung mga ganitong bagay eh. Joke lang to para sa kanila, men. Tapos sila, kapag sabihan sila na parang nagde-deliver lang ng suka, nililiteral nila na parang minamaliit daw ni BBBM yung yung mga nagde-deliver ng suka. Eh sila, pinapatsugi na nila yung mga senador ah. So anong mas worse doon? Alam nyo yung ganyan. Kapag sila, joke lang. Tapos kapag sila yung atakihin ng kabila, siniseryoso nila. Ano ba yan? Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. Yun. Sa mundo ng politika, So kayo, agree ba kayo doon sa sinabi ni President BBM? Comment down below. may mga bagay na hindi basta-basta sinasabi ng walang dahilan. Pero paano kung ang isang simpleng kampanya ay naglalaman pala ng isang malalim at madilim na sikreto? May isang talinong politiko na sanay sa pagbabasa ng senyales, isang veterano sa larangan ng investigasyon, walang iba kundi si Ping Lacson. At ngayong eleksyon, isang teorya ang kanyang ibinulgar, isang teoryang maaaring magpabago sa pananaw mo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Noong Actually, okay lang naman para sa akin talaga si Lacson, men. Wala naman akong problema sa kanya. So, para sa akin lang din naman yun. So, kayo kung ayaw nyo kay Lacson, hindi bahala kayo. Basta para sa akin, okay si Lacson. Ang bansang ito ay nasanay sa presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte bilang dating magkakampi. Pero biglang may hindi pangkaraniwang nangyari. Habang lumalapit ang eleksyon, tila lumalambot ang tono ni Marcos sa mga dating kritiko. Pero bumagsik laban kay Duterte. Ang mismong taong tumulong sa kanyang pagpupo sa Malacanang. Ang tanong, bakit? Pwedeng sabihin ng iba na politika lang ito, isang estratehiya upang humatak ng boto. Pero bakit ganito ka-personal ang atake? Dito pumapasok ang Genius Deduction ni Lacson. Actually, pwede din namang estratehiya lang siya. No? Actually, nagulat nga rin ako, men. Kayo din ba? Nagulat din ba kayo? Na yung mga, yung mga ginagawang rally nila PBBM is bumabanat na si PBBM. Kasi alam naman natin si PBBM na parang chill lang siya sa mga ganyang bagay, di ba? Kaya nga siya binansagan ng weak leader ng kabila eh. Tapos ngayon, parang napaso sila sa sarili nilang di ba? Mantika. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro. Move na natin to. Ng ating Pangulos ay pinamimigay na namin ng libre. Support niya rin yung Great Controversy ni Sa Iyong Araw. Ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Sabi niya, hindi ito basta campaign speech. May isang mas malalim na dahilan kung bakit biglang nag-alab ang Pangulo sa kanyang mga pahayag. Mapapansin kasi na pumunta mismo ang mga kaalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ng kanyang mga senatorial bet sa Davao. At pagkatapos binanggit niya ang mga maanghang na salita. Doon din ako nabilib sa Davao ha.
Tapos sasabihin nila na sobrang lakas pa raw ng mga Duterte sa Davao. Kita nyo naman sinusuportahan pa rin nila yung Pangulo, di ba? So I think medyo hati na yung taong bayan, men. May mga nagigising na rin kasi. Laban sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sabi ni Lacson, mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Alam nyo yung Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan ang kanyang passion doon Yun sa lang. kanyang speech, ikapa ni Lacson. Pero anong klase ng impormasyon kaya ang natanggap ni Marcos na biglang nagpabago ng kanyang tono laban kay Duterte? May isang posibilidad na mas matindi pa sa politika, isang banta, isang seryosong panganib. Medyo extreme ito ha, dagdag pa ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat, hindi lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. At sa Tama. ito, nagsisimula ng magkaroon ng hugis ang palaisipan. Noong una, parang imposible. Pero kung babalikan natin ang naging pahayag ni Sara Duterte, ang mismong vice-presidente, tila hindi na ito malayo sa katotohanan. Dagdag mo pa rito ang mga Marami sinabi kasi sila. Ano ng dating dapat Pangulong gawin Rodrigo natin? Duterte na kanyang Patay. Grabe ano, mag-ama talaga ano. Puro ganyanan ba? Sila lang yung sila lang yung ang lakas gumamit ng word na no one is above the law. Tapos ngayon, sila na yung above sa law. 'Di ba? They can do whatever they want eh. Tayin ang mga senador na para sa iba ay ito lamang ay isang pabiro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tila may nabubuong mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad na lamang kay VP Sara Duterte na diretso niya ang binalaan ng Pangulo. Hindi lang siya, kundi pati si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Isang bantang sineryoso Pilit kasi to si BP Sara na gayahin yung tatay niya eh. Which is hindi niya magagaya talaga. I mean, sobrang layo nila sa, sa pag-handle ng mga critics, something like that. Iba yung kakalabasan kay BP Sara. Kasi siya yung laging mas napapasama eh. Pero kay PRRD, kita nyo, parang tinitake lang ng tawa sa joke. Diba na parang joke-joke lang. So parang si PRRD, hinihail pa rin siya ng mga mga supporters niya. Diba? Like tinatawanan lang nila. Sabi pa nga ni Panelo, diba, na kung sino daw yung naniniwala sa joke ni Duterte is mga fools daw. So fools na pala yung ang tawag dyan. So hindi sila fools sa tawag dyan, pagbibiro na ipapatsugi yung mga senador, ano. ng gobyerno dahil umabot pa ito sa Department of Justice bilang kasong grave threat at inciting to sedition. Kung tutusin, kung ang mismong vice-presidente ng bansa ay nagbitiw ng ganitong pahayag, anong klaseng impormasyon pa kaya ang hawak ng Pangulo na hindi na natin alam? May mas malaki pa bang panganib sa likod nito? Hindi natin alam. Pero kung may isang bagay na sigurado, ito iyon. Sa politika, walang nagaganap ng walang dahilan. At kung si Lacson ang tatanungin, hindi malayong may isang mas malalim na laro na nagaganap sa likod ng mga eksenang ito. Isang larong hindi pa natin Galit si Digong. usang nakikita. Isa pang bagay na hindi may tatago ni Lacson, bumilib siya sa tapang at talino ni Pangulong Marcos Jr. Yun. Sa gitna ng mga banta at intriga na natiling matatag ang Pangulo sa kabila ng lahat at tila may hinahandang hakbang si Pangulong Marcos na maaaring magpabago ng takbo ng laban. Ano sa tingin mo, kaibigan? May alam ba si Pangulong Marcos na hindi pa natin natutuklasan? Isa bang Ay, mayroon yan. Imposibleng wala. Kasi syempre sa loob, 'di ba? Sa loob ng administrasyon, hindi naman lahat ng mga nakatrabaho ni PRRD dati is natanggal, 'di ba? So alam niyo naman yung mga tao diyan sa loob, medyo may pagkabalimbing yan. 'Di ba? Kung sino yung may hawak ng kapangyarihan, siya yung sinusuportahan. So meron yan, imposibleng wala. Ang problema lang nila diyan is paano nila ipoprove or something like that, 'di ba, na hindi siya mag-backfire. Or siguro parang nasa middle kasi sila eh. Stuck in the middle, kumbaga. pagtataksil, babala o isang panibagong yugto ng tunggalian? Ano man ang sagot, isang bagay ang malinaw. Kapag may usok, may apoy. Yun. Have mercy, O God. 1:16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay haharap kayo ng maraming pagsubok. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Sa gitna ng gulo at intriga sa politika, madalas natin makita ang mundo bilang isang lugar ng kaguluhan, takot at pagtataksil. Subalit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Kristo. Tulad ng sinasabi Yun. ng ating Panginoong Jesus sa Agree ako dun. 16 verse 33, bagamat haharap tayo sa mga pagsubok, siya ang ating katiyakan at tagumpay. Ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa paninirang puri, pagtataksil, at maging sa pag-uusig ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit Grabe even God, meron siyang bashers, 'di ba? Meron siyang haters. Yung Pangulo pa kaya. hindi siya natakot dahil alam niya na nasa ilalim ng kontrol ang ating Panginoong Diyos, ang Ama niya at Ama natin nasa langit. Gayun din bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag na manalig sa Kanya sa gitna ng takot at panganib.
Sa politika man o sa personal na buhay, hindi tao ang may huling salita, kundi ang ating Panginoong Diyos. Maaring may Yun. pagtataksil, banta at kaguluhan, ngunit ang tunay na leader ay hindi natitinag dahil alam niyang ang ating Panginoong Diyos ang may hawak ng lahat. Ang tanong, Yun. kaibigan, ay sino ang pinagkakatiwalaan natin sa gitna ng takot? Ang sarili ba, ang kapangyarihan ng tao o ang ating Panginoong Hesus? Siyempre, si Jesus. Diba? Hinaharap ba natin ang mga pagsubok ng may kapayapaan sa ating puso gaya ng inuutos ng ating Panginoong Kristo? Sa halip na mabahala sa mga pangyari, paano natin may papakita ang ating pananampalataya sa ating Marami Panginoong kasi Diyos? sila. Ano man ang mangyari, kaibigan, tandaan natin, Patayin ang natin kapayapaan yung ay hindi nanggagaling sa politika, kundi sa ating Panginoong Kristo. At ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa mundo, kundi sa Kanya lamang. Ang huling salita ay laging sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, at Siya ay nanalo na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano. So, again, kayo, ano masasabi nyo doon? So, ang video yun ay mula kay Sa Iyong Araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Ano. So, kita nyo naman yun, men, na, excuse me, si Lacson daw is meron siyang some kind na pansin. Kung bakit nga ba biglang gumanyan si PBBM. Ano. I think, ang para sa akin naman dyan, men, is ano siya. Kaya nagiging ganyan si PBBM. Kasi kung hindi siya magiging ganyan, mahihirapan siyang ipanalo yung mga senadors niya. Diba? Kukunti yung mga senador na susuporta sa kanya pagdating ng araw kapag hindi niya naipanalo yung mga supporters or mga senador niya. Yung mga senador niya nga, hindi nga sure kung yung iba dyan is loyal talaga sa kanya, di ba? May possibilities pa rin yan na if ever after election gagawin yung impeachment tapos nanalo yung mga yan, may possibility din yung mga taong yan na hindi boboto. Di ba? Sa impeachment. So, hindi natin talaga sure yan kasi syempre yung mga senador, kadalasan ni PBBM is may mga history na ba? Di ba? So, kaya I think yung ginagawa ngayon ni PBBM is more on ano na siya, ano bang tawag dyan sa, parang ano na ba, wait lang. Ano yung word Seryoso, hindi siya seryoso eh. Parang ano na siya ba, parang, nakalimutan ko yung word, man. Parang ano na siya ba, parang, gustong-gusto niya na talagang manalo. Ano yung word? Nakalimutan ko talaga eh. Wait lang wait lang. Hirap. So, parang, ano siya min ba na parang gagawin ko na talaga lahat. Desperado na siya. 'Di ba? Parang desperado na si PBBM na ipanalo nga yung mga senador niya, 'di ba? Kasi kung papasok yung mga alipores ni Duterte sa Senado, mas lalong mahihirapan yung gobyerno natin eh. 'Di ba? Yung tunggalian is matawag diyan, gaganyan na or parang mahirap na siyang babalansehin. Kita nyo naman si Senator Robin Pangalang at si Senator Bato, medyo ang sakit na sa ulo, 'di ba? Nung time ni Kibuloy. Yung stand nila kay Kibuloy. So what more if madagdagan pa sila ng mga senador sa panig nila, 'di ba? So for sure mahihirapan talaga tayo na ma-impeach si BP Sara. Tapos yun nga, kapag kasi hindi ma-impeach si BP Sara, automatic yan, pwedeng tumakbo si BP Sara as a president this coming 2028. So it means may possibilities na kung ano yung ginawa ng tatay niya, especially sa ugnayan ng Pilipinas at China, is mauulit na naman yun. Diba? Baka biglang mag-gentleman's agreement na naman. So mahirap siya. Mahirap siya para sa bayan natin, sa bansa natin, di ba? So sana isipin natin mabuti kung sino yung iboto natin this election, and then yeah, that's it. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Sa Iyong Araw, original video link in the description box below, panoorin nyo rin, subscribe nyo rin, tapos syempre our YouTube channel, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is